Hi, Bitam Check. It's 1:05. Just got home from church. Mag-lunch ako ng niluto kong kahapon na sinigang. I have my mango. That's from Kuya. Binigyan nila ako ng mga, ano ba tawag doon? Suman. And I have my rice. And I have my Coca-Cola. O, di ba? Ang tari ng anak ko, baso ko. Isa na lang kasi yung baso ko. Tapos ang dami kong ganito. Nilagay ng tortilla, ng salsa, ng tortito. So sabi ko, makapal naman to. Instead of buying, like makapal naman to. Parang good quality naman yung glass. Tapos, maganda naman siya. Sabi ko, bakit pa ako bibili? Ang dami-dami kong ganito na pwede ko naman gawing baso. Tsaka nauso yung mga ganyan, di ba? Yung ginagawang baso yung ganyan. Tapos may straw. Ayun, wait nga. At kumuha talaga ako ng straw para mag-social talk. Oh, pak! Oh, di ba? Mm. Kasi magkano din yung mga yung mga baso. Mga nasa kan 80, 90, ganun. But anyway, ayun, sabi ni Father today, ang cute niya eh, oh, di ba? Sabi ni Father today, parang, ano ba sabi ni Father? Parang maraming ngayon yung nagsasabi na parang wag mong ibigay sa akin, yung parang wag mong sabihin sa akin yung pininiwalaan mo. Just to parang ayaw kasi nila. Tapos ayun, tapos sabi ni Father, titignan ko nga, kaya nakabukas yung TV ko ngayon, manonood akong TV kasi sa Canada daw, legal yung abortion. Tapos, pwede pa daw i-abort yung 9 months. 9 months na yun, i-abort pa, di ba? Yung week ko nakakainas. 9 months na yun, i-abort pa. Sabi, para daw sa Canada, I don't know, check ko nga eh. Sa Canada daw, it started 1969-70, di sure si Father, na wala akong sausawan. Support sausawan, usually pag sinigang is, pag sa akin na, ito yung masarap para sa akin. Fried garlic and chili. Kasi na nga sabi ni Father, meron daw doon, hindi ko matingnan si Father kasi nakwento na. Sabi niya, meron daw doon yung parang yung bata ilalabas na. Since yung parang yung parang law nila doon, hanggat hindi pa lumalabas yung ulo, is ano pa, hindi pa yun abortion. What they're doing is like parang nilalabas mo na yung paa, yung kamay, yung katawan. Ang morbid ng kwento ni Father. Tapos, ano, tapos dun sa ulo, bago ilabas yung ulo, papatayin na. Ang morbid talaga, nakaganon lang ako habang kinukwento ni Father. Tapos kinukwento ko sa inyo para kayo rin ma-imagine nyo. Tapos meron din yung sa divorce, kinukwento ni Father. Parang marami na daw akong resist na ngayon. Nag-aano sila ng divorce. Tapos, ano ba to? Marami kong resista ngayon, parang nagsusulong na ng divorce. Tapos sabi ni Father, parang, kaya yung ibang tao, ayaw nilang maniwala dun sa pininiwalaan ng iba. Kasi alam nila, mali sila. So just to face it, na hindi sila mali, ayaw na lang nilang tanggapin yung sinasabi sa kanila. Yun yun. So po, sabi ni Father, yung pinagsabi ng Diyos, hindi tayo pwede paghiwalay ng tao, which is correct naman. Laging sinasabi ni Father Douglas dun sa Quiapo before. Tapos may naalala pa nga ako. I have friends. Dami akong friends. When you ask them, ba't hindi sila nagpapakasal? Sabi, yung parang, sinasabi nila, ang sarap ng bawang. Sinasabi nila, kasi maghihiwalay din naman, ba't magpapakasal pa, mahal-mahal nung hiwalay, nung annulment. Tapos, ang nakakasal doon kasi, parang, from yung time, pag doon sa time na nahihirapan ka, nagpipray ka, kasi sinasabi mo, Lord, nahihirapan ako sa relasyon na to, nahihirapan na ako, bakit ganito, bakit ganito. In the first place, diba, dapat alam mo yan kasi hindi kang humingi ng blessing kay Lord. Tapos, ayun, today, papasok ako later ng 2 a.m. ng Monday. Monday.
Saturday. Tapos, ang ano ko na, ang pasok ko na, Monday 9 p.m. That's for 3 weeks. Tapos, afternoon, 12 a.m. to 9 a.m. na ako. 12 midnight to 9 a.m. Ayun. Kasi may mga transition ngayon sa office. May mga pagbabago, charis. Ano pa ba? Ano pa bang kukwento ko? Ito, pakikita ko sa inyo yung room ko. Nakapaglaban na ako today ng basahan. Nilaban ko yung fur ko doon na 2. Tapos nakapag-news ako may electric pan. Yung electric pan ko, hindi na ako sinisisitan kasi malinis na sila. Here. Kasi usually, dito pag nandito yung kama ko, kasi sila, yung araw nandoon sa hapon. So, since maaga na akong matutulog, siguro dapat 12, tulog na ako. Mga 10. So, kailangan nakatago ko dun sa araw, diba? So, ayan. Diba? Parang puzzle yung room ko. May pa ganun. But anyway, ayun. Ang bilis ng 3 araw kasi nga nakaliba ko last Thursday. Ang bilis ng 3 araw. Na puro lang ako inom. Tapos linas. Pero itong off ko, pinaka na-accomplish ko ngayong off ko is puro ako linis, which is I'm happy. So, ayun. Ano pa ba? May kukwento ako eh. Yung last na video ko, sabi ko, ayun nga, may mga video ko dun sa Cebu. Dapat, pupunta ako doon. Kasi niisip ko, natatakot ako sumakay ng airplane mag-isa. Nalalim sa Singapore. Tapos may napanood ako sa Tulfo. Pagdating nila ng Davao, minasakar sila. Ang morbid ng mga kwento. Nakalimutan ko naman yung kakwento ko. Leche. Dito muna ako. Again, I eat. And I drink later. I want singing, Gusto kong kumanta. Like, super singing. And again, ayun pala. Bigla ako naalala yung sabi nung sa pinanood ko. Naalala ko yung sa homily. Yung sabi nung di ba yung parang ayaw mong huwag mong ibigay sa akin yung paniniwalaan mo. Kasi magko-contradict nga yun sa gusto niyang nangyayari sa kanya. May napanood akong movie dito sa Netflix. I can't remember what's that movie. Sabi niya, anong sa kanya? Ano yung habang nabubuhay ka, ano yung feeling mo na pinakakalaban mo sa buhay mo? Sabi niya yung Bible. Di ba no? Oo nga. Ayun. Ako, kanina, kachat ko sa Ate Revie. Sabi niya, ba't hindi na kita nakikita nagtisimba? Kasi nagkakatapat ng oras and minsan kasi, dito na nga ako sa SM nagsisimba. Ayun. Sabi ko, iba na kasi yung schedule ko sa work. I remember pa, merong isang, I'm not sure kung ano yun doon sa simbahan. Sabi niya, uy, very good, bumalik ka na. Yung feeling mo minsan, wala naman nakakapansin sa'yo. Mapapansin pala nila. But anyway, dito na ako. Again, God is good. Today is Sabado. I drink, I sing. Gusto ko ng lempo. As in, super gusto ko kumain ng lempo. Isipin ko kung bibili ako ng lempo. Gusto ko lang mag-isa, tapos baboy na nga ako, diba? Dito muna ako. Ang cute ng baso, no? Na-appreciate ko na siya habang umiinom ako. Ito muna ako. Love you.